Eh, Hello, good evening. Ngayon, kakabit ko na yung ah, group set ng drive train ko para magamit ko bukas. Kasi bibiyahe kami bukas sa Kabayunan, sa may Bulacan. So, ngayon, time check is 8:55. So, ihahabol ko to para matesting ko na bukas. Yan, dyan ko ikakabit to. Okay, tinanggal ko na yung kadena. Then sunod naman natin tanggalin yung yung tong wheel set kasi papalitan ko na yung cogs nya. Ito. Palitan ko na ng Shimano Jore. Pero bad news nga pala guys, no. Dapat may biyahe kami bukas sa Kabayunan. Kanina lang tumawag si Boss Nante kasi inaayos din niya yung bike niya kasi nasira yung prehab. So sabi ko, boss, mahirap ayusin yan, talagang pa bike shop mo. So cancel kami bukas, kaya ngayon pipitik-pitikin ko na lang pag-repair nito, pagpalit ng drivetrain nito. Okay, yun na yung wheel set. Tanggalin ko na yung cambio. Yung ngayon nung nagiinom dito sa labas. Kala mo ilan nakainom. Ito, tanggalin natin ito. Naka-plastic yung kamay ko kasi nagagrasahan. Yun. Malas na yung So magpapahinga na tong Altos ko. Mahal din bili ko nito dati, Altos. Bili ko nito 1.4. Doon niya sa may parting round ko nabili ito, yung hilera ng mga bike shop doon. Okay naman siya, maganda rin naman ang performance nito, kaya lang talagang kasi short cage lang to. Ginamitan pa nito ng goat link. So yun, tama yung sinasabi nila na laging may delay yung niya, yung shifting niya. Pero so far naman, ang dami ko nang pinagdala nitong binabiyahe dahil sa cambio na to. Pero ang gamit ko lang dito is 8 speed, no? 1142 teeth. So okay naman siya, kaya niya hanggang 11, nakaka-shift siya mula 11 hanggang 42 teeth. Tanggal na yung kable niya. Ito. Yan, then next yung tatanggalin ko na itong buong itong RD na to. Okay, tanggalin na natin yung niya. Pa-sign off ng Altos ko. Short cage, kaya meron siyang yung goat link, yung aerowick na yan, yung kulay pula. Yung may birthday dyan sa kabila sa amin, di matuloy-tuloy yung kanta kasi patay ng patay yung bluetooth, lobot ng lobot, nalaglag na. Uwanan lang kasi gamit ko. Maganda to talaga kung gagamitin mo lang is 8 speed na na 1132. Yan, pwede to kasi ang ginamit ko kasi 1142, kaya nagaboldo sa malaking cogs, kaya kinabitan ito kasi pinangakit ko nga ng bundok. So ngayon na ito na ngayon ikakabit ko. Ito, ayan, ikakabit ko ngayon. Jore na RDM 5120 SGS long cage. Yan. Then ito Jore rin to. Si cassette sprocket CS M4100 1142. Then yan, ito yung kadena 10 speed Jore rin. Mahal to, 1,000 bili ko dito.
Then yung shifter. Okay, tanggalin natin yung goat link. Ang tigas ah. Tigas. Tigas nung ano. Ginamitan ko pa ng katalad dito. Ayan, maluwag na yan. Oh. Ayan, napipit na. Pitan pa natin. Pulang pa sa higpit. Okay, nakakabit na. Next, sunod ko naman yung cogs. Palitan ko yung cogs. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano magtono nito. Okay, this time tanggalin ko muna yung kable kasi magpapalit din ako ng shifter. Okay, ngayon ko lang natanggal. Alas 11 na ng umaga ngayon. Kasi kagabi, try kong tanggalin, hindi ko matanggal talaga kasi ito yung ano niya. Ito. Yung lock niya, nilagari ko na lang kasi hindi ko talaga matanggal kahit anong gawin ko. Nabungal lang nga yung pantanggal ko eh. Yung ginawa ko, sinisil ko, ayaw pa rin. So, nakita ko, baka kako. Kasi nung nakaraan, nagpalit ako ng cogs. Nung bago ko bumiyahe ng red pan, hinigpitan ko mabuti. So, iniisip ko, baka ito, yung spline niya, sumubrang kagat. Sumubrang higpit, lumapat ang uso dyan. So, kaya hindi ko na matanggal talaga. Kahit anong sisil ko, ayaw talaga. Ayan. Ayan, nakabungal-bungal na siya. So, ang ginawa ko, nilagari ko yung gilid. Ito, dito. Ito, ayan o. Nilagari ko dito para matanggal dun sa pagkakapit niya sa spline. Yan o, yung mga ngipin na yan. So, nung nalagari ko na paikot siya. Yun, nung sinilsil ko, mga dalawang pukpuk ko lang natanggal kaagad. So, napasobra higpit ko nung nakaraan. Kaya, inano ko na lang, nilagari ko na lang. Ayan. Kasi hindi ko matatanggal talaga kung hindi ko gagawin. Ito yung ginamit ko lagari. Ayan. So, okay na ito. May kakabit ko na yung bagong cogs ko na Jore. Ayan. Dami na yan. Ayan yung mga pinaglagarian. Ayan. So, nilinis ko na yan. Ilalagay ko na yung bagong cogs. Yan, habang sinisilsil ko yung lock kanina, may nakapatong na kahoy dito. Kasi kung hindi, baka mapuwersa itong itong prehab, baka bumaba ng gusto o kaya masira yung mga bearing. Kaya pinatungan ko dito ng kahoy. Yan, talagang ayaw kahit anong sisil ko para matanggal yung lock, ayaw talaga. Buti na isipan ko lagariin yung gilid para mawala yung kapit nga doon sa spline. Kung nagpapalit ako ng cogs, nilalagyan ko na rin ng langis ito yan sa mga gilid na yan. Para kasi hindi naman palagi nagtatanggal ang cogs, para malagyan rin ng langis sa loob. Yan, papasok na yan. Motor oil to. Yan. Okay, paikot yan, nalagyan ko kabila pa, sa kabila.
Then pupunasan ko yan para matanggal yung mga kumalat kasi kakapit yung mga alikabok dyan eh. Pag di tinanggal yan, ayan, oh. Importante may pumasok sa loob. Pati itong bearing lalagyan ko na rin to. Kasi hindi naman natin laging kinakalas to. Ay kung taon to masira, so taon niya na bago malangisan ulit, kaya langisan na natin ngayon para tumagal siya. Punasan natin para matanggal yung mga hindi pumasok na langis, kasi dyan kakapit yung mga alikabok eh. Yan o. Okay, unbox na natin yung cassette hub. Ano to, no? Shimano Jore CS-M4100 1142. So ito yung dati ko nang ginagamit, no, na cogs. Ang ginagamit ko dati 1142 pero 8 speed na submit. Ito naman ngayon 10 speed. So mas mabigat to ng konti kasi nadagdagan ng dalawang sprocket. So unbox na natin, no. Tingnan natin, kilatisin natin kung talagang legit ba to. So meron siyang manual, then extra gear, yung ano to, yung 11 teeth saka at ayan, 11 teeth saka 13 teeth, ayan nakalagay Shimano Jore. Okay, basta natin to, yun, ayan na. So ano pagtanggal nito, ayun. Okay, check natin. Ayan. So legit nga ba? Ganito nga ba likod ng Shimano Jore? So ngayon lang ako magpapalit ng ganito, kaya hindi ko rin alam. Siguro si-search ko na rin sa iba, no, sa internet kung ganito ba yung original na Shimano Jore 10 speed 1142. Ang pagkakaiba nito, yung mga lock nito nakaribet, unlike do sa dati kong submit, nakatornilyo siya. Kaya yung mga tornilyo kapag lumuwag, mapapansin mo pag nagsiship ka na sa mga low gear, tumatalon-talon na siya. Meron naman 1146, kaya lang sanay na ako sa 42 teeth na pagka maahon ako ng mga bundok. So hindi na ako mag-i-increase pa. Okay na ito. Ganito yung pantanggal ko. Pangkabit. Kanina hindi umubra to, tapos tinanggal ko na Okay. Ikabit na natin para matesting na. Okay, kabit na natin tong Jore 10 speed 1142. So hanapin natin yung pinakamalaking slot. Yan, ito yung malaking slot nya. Then hanapin dito yung malaking rin. Wow, nawala. Saan na yun? Ito. Ganun pala yun. Okay, ito yung malaking slot. Ito. So yun yung itatapat dun sa malaking slot dito. Para pumasok siya. Yun o. Yun. Kasi buga. Maluwag na to. So lagay natin itong 13 teeth. 13 teeth. Big slot. Ito.
Then next, 11 teeth. Ito yung 13 teeth, no? Nailagay na, 11 teeth na sunod. So, yun. Then yung lock. So, ito guys, na yung lock naman niya. Huwag niyo masyado hihigpitan. Kasi yung na-experience ko yung huling tinanggal ko dito, hinigpitan ko mabuti. Ngayon, nung tinatanggal ko, hindi ko na matanggal. Kasi, aside dun sa aside dun sa may thread na dito, ayan o. Ito may thread siya dito, ayan, ito. Sa gilid na to. So, ito yung thread na maglalak doon sa may prehab, yung bakal dito sa prehab. And then, meron pa siyang spline dito, ayan o. Ayan. Yan naman yung maglalak dito. Diyan o. So, pag nahigpitan mo yan, at lumapat na ng gusto yan, mahirap nang tanggalin. Hindi mo na basta matatanggal niya kasi spline yan eh. Talagang, lalo na ito, Shimano, talagang kompleto spline niya. Yung kanina yung tinanggal ko, yung sagmit, hindi lahat, alas, mga ganyan lang ang spline niya, mga, mula dito, hanggang dyan, tapos kabila, agwat, hindi katulad nito, talagang lahat may spline, no? So, yan, kompleto yan, no? So, yan, ganyan, kakagat yan, no? Talagang mahirap tanggalin yan, pagka, hindi mo na matatanggal yan, no? Hindi mo na mapipihit yan. So, kung masobrahan mo na higpit yan, mahihirapan ka ng kalasin mo dito. So, dapat, gradual o ano lang, yung tama lang pagkakabit. Kasi once na lumapat na yan, hindi na yan pipihit na pabalik, pabukas kasi, ayan, ito, dahil, meron siyang, may spline nga, parang yung, parang sa sprocket din na, may free wheel siya pag ganun. Pero pag pabalik, wala yan, hindi na maano yan. So, dapat hindi masyadong mahigpit ang pagkasara. Para kung i-repair mo, madali mo siya matanggal. Okay? So, yun yung mga tip ko pag ano nito. Kasi yun yung experience ko kanina, hindi talaga kaya nung, ito, itong cassette remover na ito. Hindi mo talaga magagano niya pagka sobrang higpit. Hindi mo maano. So, kanina sinilsil ko na, wala, nasira na lahat to, hindi talaga natanggal. So, ang ginawa ko, nilagari ko ito sa may spline na yan. So, yun na, nung nalagari ko na, isang silsil ko na natanggal kaagad. Pero nung hindi ko pa nilagari, halos nabunga na lahat dito, hindi talaga pumipihit siya. Kasi sobrang higpit. Kumagat na yung ngipin niya dito, yung mga spline niya, kumagat na yan. So, hindi mo talaga maiikot yan. Okay? Ayan, nakakabit na. 13 teeth. Kabit na natin yung lock niya. So, pag nahigpitan mo na yan, okay na yan kasi hindi naman basta babalik yan eh. Medyo may alot to ah. So okay na yan. Mamaya higpitan pa natin yan. Yan. Okay, wala nang alog. Yun na, huwag masyadong mahigpit. Nakakabit na. Then ikakabit ko mamaya yan doon. Ayan yung, ayan. Ayan, dyan. Ayan, dyan. Ayan. Nakabit kayo mamaya dyan. So, siguro tama na yan. Baka hindi na matanggal uli ito. Basta as long na hindi umuuga. Ayan, hindi na siya umuuga.
Okay, kabit na natin yung gulong. Para maano na natin yung maitono na natin yung cambio. Kabit na natin yung gulong para maitono yung cambio. So wala pang kadena to, no? Yung huli ko na yung kadena, hindi pala pwede walang kadena. Hindi, iwan ko na lang. Sasabit eh. Iwan ko na lang yung cambio. Yung RDO, tutulak ko na lang. Ayan. Okay. Ayan. Sama. Okay. Ayan. Kabit na. So, next na natin yung cambio. Naban natin ngayon to. Tanggalin natin itong stand. Tanggalin natin sa stand niya. Yan. Okay. Malapit na. Next na natin ngayon yung kadena. Para maitono ko na. So, kabitan natin yung kadena. So, ito, tinanong ko yung binila ko kung original. Sabi, original yan sir kasi may tatak pa nga Japan yan. Ayan. May tatak doon na Japan. Tinignan ko nga, meron nga siya. Ayan. Shimano Jore. Ano to, yung HGX Hyperglide. Ayan o. Ayan, may tatak na Japan o. Okay. Sabit natin. Saka ito, hindi ito ginagamitan ng ano, nung missing link. Ang ginagamit dito, yung lock talaga na ano. So, kailangan natin dito ng chain cutter. Yan o. Yan ang lock niya. So, dalawa yata ito, dalawa to. Ang unang gagamitin ko lang ito, itong isa, itong nasa dulo na to. Then babaliin yata ito. Okay, subok natin. So ayan, so hindi na tayo magbabawas siguro nito. So ayan nga, Japan nga nakalagay. Tax niya. Ayan o. HGX made in Japan. Sana. Yan. Kasi mahal bili ko dito, 1,000 to eh. Yan o. So, sana legit to. Kasi ngayon, madali ng yung mga imitation. Yung mga ganyang tatak na rin eh. Yung mga ganyang tatak. Meron na rin eh. Sana ito legit. Malalaman natin legit to pag tumagal. Okay, kapit natin. So ito, pagka grabe yung lagkit ah. Grasang grasa ah. Lagkit. Napakalagkit nito. Kaya punasan natin yung chain ring natin para sigurado. Sa itong ganito, hindi kailangan ng ano. Original kaya. Okay, kabit natin. Unang pasok dito.
Paano pagkabit nito? Hindi ka na siguro babawasan pa. Yan, dito muna, sampay muna dito. Then, usok natin dito sa chain ring. Yan. Okay. Then, speed. Oh, sakto-sakto yung chain ring ko. Then, speed. Yan. Parang mahaba yata ito ah. Mahaba nito. Ito na. Wait, there's more. Patayin muna natin. So, kadena niya, iba ang lock niya. Talagang ano. Hawakan mo nga ito. Hindi ko maano eh. Ito. Tulak mo to. Tulak mo. Yan o. Yan. Yan. Gumagano na yan. Itulak mo pa ganun. Yan. Sige, tulak mo pa. Huwag mo masyado baka mabakla yung mga ano. Sige, bitaw. Okay. So, tutulak na natin ito ng chain cutter. Hindi pa na-fix yung lock. Yung lock niya, hindi pa na-fix. Hanapin ko muna yung chain cutter. Okay, ito na yung chain cutter natin pang tricycle, pang motor. Kasi yung chain cutter ko talaga na pang bike, kahihiram na sira. So, ito na lang ginamit ko. Kaya pag nag-rides ako, hindi ko madala to. Dahil napakabigat. Bigat nito. So, ayan, ano natin. Lalak na natin. Kahiram. Ayan. Ayan. Ano, ikat to. So, itong natira, ito pa lang ang purpose nito, pantanggal din ng lock. Yan natira. Itong natira yung pinakalawit na yan. Yan din yung gagamitin mo pag tatanggalin mo yung lock ng kadena. So, apply na lang ata ito. Diba, hindi naputol to. Yun, putol na. Okay. Yan, sumabit. Ito na yung magsisilbi na ano. Pagtanggal ng kadena. Ito. Yan. Kikil natin pinagputulan ng lock kasi para sigurado hindi sasabit dito sa mga ngipin. May lawit na konti, no? Huwag niyong ipasawa bahala yung mga lawit niya kasi baka kumas ka sa roller yan o doon sa cogs. So dapat walang sabit. Smooth talaga dapat. So hindi ko makita yung kikil ko. Ginamit ko yung file lang ano, yung sa nail cutter. Meron naman siya. Okay naman siya. Madali naman siya kikilig kasi parang ano lang to asero. Ay, asero. Parang ano na siya, yung pundido na ano. Yung bakal niya. Ayan, patanggal na siya. Ayan, smooth na siya. Importante yan. Ayun, nakita na. Ito na pala yung kikil, no? Kaya lang malapit na matapos saka nakita. So, kikilin natin ulit. Para wala lang sabit. So, tingnan natin kung sasabit pa yan. Pero, smooth na siya. Okay na yan. Cambio natin. Anjay, wala pang cambio to. No? Nakaulo pa lang. Bababa to.
Ayun, bumaba oh. So, nakaano tayo, nakaset na sa ano to, sa low. So, paano natin, ang unang a-adjustin dito, yung mga, yung mga limiter, yung mga screw limiter niya, ng high sa kanan low. So, yung RD, hindi ko pa kinakabitan ng kable to. So, pero nung tinest ko siya, okay na yun sa high, sa low. Tinest ko tinono ko yung limiter screw niya. So, adjustin ko, ito yung sa low. Ito yung sa high. So, adjustin ko na lang yung sa high. Check natin medyo palabas to eh. Adjust tayo ng papasok ng konti. Ang papasok nito, itong high, pagka gusto mong itong pulley, pumasok ng konti yung pag ganon, ang screw round, pag ganon naman, pa clockwise. So, basta tandaan nyo, yung sa high, palaging pa kontra to. Kung pag ganon ng pihit mo, pa clockwise, ang galaw ng pulley papasok. Pero kung pihit mo na pa counterclockwise, ang galaw naman ng pulley palabas. Yung ganon lagi ang high. Yung low, kung ang pihit mo is papasok, yung pulley gaganon din, papasok din yun. Ngayon kung pa-clockwise naman, ang pulley, itong pulley to, gaganon naman siya. So, yung sa low, tinest ko kasi kailangan gaganon mo yan eh. Kakamay mo muna yan kasi wala pa yung kable. So, nagkamali kasi inuna ko na kinabit kagad itong kadena. Dapat wala muna yan eh. Pag ginano mo yan, diba pinress mong ganon, dapat itong pulley tatapat mismo dun sa last na gear, itong low. So, pag hindi tumapat, halimbawa, medyo nandito, nakapasok na konti, pipihitin mo naman yung low na papasok, counterclockwise para tumapat dito sa may last gear. Kung sumobra naman, ibabalik mo naman pa-clockwise naman para sumentro. Kasi pag sumobra naman siya, ang tendency nun, pag pinidal mo yan, lalabas yung kadena. Papasok dito yan sa may gilid. So, dapat yung pulley mo, pantay na pantay dito. So, ang pagpantay niya, nandito sa low limit screw. Then, ganun din sa high gear natin, sa pinakamalit na gear. Kailangan nakatapat siya dito, yung pulley. Kasi kung sobrang labas naman, ang tendency nun, yung kadena, malalaglag dito sa tabi dito sa may frame. Yan. So, kailangan itong pulley tapat dito sa last gear naman ato sa high gear. So, kaya nga tinawag siyang limit screw. Nililimit niya yung pulley. Alam ba kung sa low, lilimit niya lang sa low. Isisentro niya doon para ang kadena hindi malalaglag. And then, ganun din naman sa high gear. Nililimit niya yan para hindi lumagpas dito yung kadena. Hindi malaglag dito papunta sa frame. So, yun ang purpose din ng limit screw. Now, yung pagtono naman, katulad nito, wala namang barrel adjuster to. Nandun na mismo sa may shifting lever natin. So, sa ngayon, adjustin ko lang yung low, yung high, kasi yung tinan niya, makikita niya yung kadena, yun medyo labas ang konti, kaya tumutunog. So, ang pag-adjust niyan, kung nakalabas siya ng konti, itong pulley, para pumasok pa kaliwa, ang pihit naman ng limit screw natin, clockwise. So, papakita ko sa inyo. Yan, pa ganyan. Yan. So, kailangan ng pihit natin pa clockwise. Para pumasok yung Ayan kita nyo ma-adjust Ayan Yan, gumagalaw yung pulley, papasok. Ayan So, sobra na yan. Check natin mabuti kung tama. Sobra sobra. Kita-kita, sobra.
So adjust ulit tayo. So ganun lang 'yon. Pagka ano siya, opposite direction siya, yung kung saan mo pipihitin yung screw, kung pa ganun, kung paikot na pa ganun, yung pulley papunta naman dito. Ngayon, kung ikot naman yung pa ganun, yung pulley mo pupunta naman dito. Ganun lagi sa high. Sa low, hindi. Sa low, kung ikot mo ng screw mo pa ganun, gaganon din yung pulley. So, then pagka pa ganun naman, yung pulley pupunta dito. So, yun ang pagkakaano niyan. So, lagi niyo tatandaan. Okay, adjustin natin yung high. I-sentro natin. Ilalabas natin konti, no? So, pagkanto tayo. Ayan, gumagalaw. Ayan, no? Okay. Tingnan natin kung nakasentro na. Saka malalaman nyo kung nakasentro o hindi. Dapat hindi siya tutunog na parang gumagano yun, parang pilit na magsiship. Ibig sabihin, no, hindi nakasentro yung ano mo, yung RD mo doon sa kadena. Doon sa cogs. Yan, no? So yan, no? Ikutin natin, dapat walang tulog yan. Ayan, may tunog. Ibig sabihin niya, pilit siya nagsiship. So, possible yan, ano pa yan, no? Hindi pa nakasentro. Hindi pa nakasentro yan. Parang nakalabas ng konti. So, adjust tayo. Dapat walang tunog yan eh. Silipin ko mabuti ha. Kabit natin yung kable. Ito, kakabit ko na yung kable na shifter. Yun o. Yan. So, dapat pag nagkabit kayo ng kable, yung shifting lever nakasagad sa high sa number 11 para mag-match siya, tumugma siya. Nakatodo tayo sa high, then nakatodo rin sa high, yung RD nakatodo sa high, then yung shifting lever nakatodo rin sa high. Yan. So, okay. So, pipihitin ko yung shifting lever. Tingnan natin kung gagalaw yung natin. So, nakahayan. Ilalagay, ataas natin ng low. Ayan, gumagalaw na. Oh. Ayan, oh. Yun, oh. Balik natin. So, hindi yan sasagad yung basa-basa hanggang di umiikot tong yung cogs. So, dapat habang siniship mo, pinapaikot mo rin siya, pinipidal mo rin. Ayan, balik natin. Oh. Ayan. Okay. So, katapos dito, pagkakabit mo, pag medyo may kulang pa, halimbawa, ayaw pumunta doon sa pinaka-low, mag-a-adjust ka naman doon sa shifting lever. Yung, ito, papakita ko sa inyo yung adjustment. Yan, no? Ito. So, pagkakulang pa rin, halimbawa, sinagad mo na yung low, ito yung lever ng low, no? Ito na sa taas. Yan, ito yung nasa high, ito nasa baba. Ayan, ito. Ito yung nasa baba, yan ang high, ito yung low. So, pag sinagad mo na siya, at hindi pa rin umabot doon sa pinaka-low, pinakamalaking sprocket, a-adjustin mo itong adjustment na to, kung ito yung barrel dito sa may shifter. Iikot mo ngayon siya pa counterclockwise, pa ganon. Yan. So, kung mag-a-adjust kayo, magkakabit kayo ng kable, itotodo mo rin ito ng pababang ganyan, pa clockwise, yan, oh. Yan. Para pag-adjust mo mamaya, maano mo na siya. Katulad yan. Maluwag yan. So, susubukan natin ngayon kung okay na siya. Okay, test na natin kung mag-shift siya. Kung yung, akit sa pinaka-low, itong low.
So yung kadena natin nandito sa pinaka-high. So isa-isa natin na aakit hanggang dito sa milo. Okay? Yun, lumipat second. Isang pitik lang ha. Yun o. Sa pangatlong gear. Yun o. Wow, smooth. Teka, masabit yung kable. Okay. Ano tayo? Ayan. Okay. Wow! Smooth na smooth. Yan naman tumutunog na yan. Sumasabit yung kadena dito naman sa FD. Kasi luma tong FD ko. Papalitan ko rin ito ng Jore. So, kasi naka-big ring ako. I-small ring ko para hindi tumunog. Ayan. Small ring natin ha. Ayan. Uy. Ano naman yun? Oh, nasumobra. Lumagpas. Bumagsak yung yung kadena. Nahulog yung kadena sa sabi-sabihin lagpas yung shifter natin. Lagpas yung RD lagpas yung limit niya. Yan yung sinasabi ko, pag lumagpas yung limit, lalabas yung kadena. Malalaglag doon sa loob. Yan, nalaglag. So, yan, lagpas yung natin, yung limit natin. So, adjust ulit tayo. Ayan, nahulog yung kadena. Ayan So, labas natin yung kadena. Lumabas yung kadena. Ibig sabihin yan, so, sobra yung limit. Sobra. Ayan. Sobra yung kadena. Ay, yung limit screw. Sumobra. So, adjust tayo. Yan, isa pang problema tayo. Yung dalawa na yan. Itong pulley, saka yung cogs. Yung pinaka-low, yung pinakamalaking cogs niya. Yan, nag-uumpugan sila. Yan Yan So, yan. Para itong pulley, lumayo doon sa cogs. Ang ina-adjust dyan, ito naman. Ito. Yung nasa gitna na screw. Ito. Yan. So, ito yung limit screw ng high. Ito yung limit screw ng low. Ito ngayon nasa gitna. Tension adjuster yan nasa gitna. Ito yung para lumayo yung pulley doon sa sa cogs, doon sa malaking cogs na para ito lumayo to. So, adjustin natin, makikita mo magbabago yan. Yan. Yan, adjustin natin ngayon yung screw na yan. Yan, magbaba. Yan. Ang pag-adjust niya is paluwag. Luwagan mo yung screw. Ibig sabihin, ang pihit niya counterclockwise. Yan. Tignan niya. Magkano yan. Ito. Lalayo ito dito sa cogs. Lalayo yan. Pagka pinihit ko ito nasa gitna screw, pa counterclockwise ha. Ayan. Ayan. Pihitin ko. Sana. Ayan. Hindi. Ano ba yun? Tama. So, pipihitin ko yan. Lalayo yan. Yan. Adjustin natin. Uy. Yun ba yun? Tama. Hindi. Papasok pala. Mali tayo. Papasok, no?
Ibig sabihin, papasok yung screw, ang pihit niya is clockwise. Yan, mag-a-adjust yan. Yan, lumalayo. Yan, so, papasok tayo, papasok. Pihit, pa-clockwise, yan, Ayan, lumalayo, ayan, lumalayo yung, pulley. Ayan, lumalayo doon sa cogs. Yan. Sasagad natin. Ayan, layo na. Ayan. So, pidulin natin ngayon. Kung ano mangyayari. Ayan, smooth na siya. So, tingin ko kulang pa. Parang kulang pa eh. Itin pa natin. Papasok Ibig sabihin kung papasok, palubog yung screw. Yung screw niya lulubog dapat, hindi hahaba. Ayan, isa pa. Ayan, Yan, malayo na yan. So, ayan. Ayan, smooth na, wala na sabit, Okay. Then, silipin natin ulit. Ayan, So, smooth na siya. Wala nang sabit. Then, naka-small ring ako. Sa chain ring. Ayan. Ito yung before bago ma-adjust ang tension adjuster. Then, ito yung after ma-adjust yung tension adjuster. So, ganyan lang yan. Dagdagan pa natin ng tension. Para umano siya lalo. Lumayo pa siya ng konti. Ayan. Ayan, malayo na. Malayo na siya. Ayan. Okay. Then, shift tayo. Wala. Sayang na. Hindi yan. Tama yan kasi kailan nasa small ring yun. Okay, balik tayo. So, tutunog yan dito sa malaki kasi sumasayad yung FD ko, yung FD. So, i-small ring natin para hindi sumayad. Ayan. Okay. So, balik natin ulit. Naka-small ring sa chain ring. Ayan. Okay. Hindi pa ako nag-adjust dito sa shifting lever ng So, smooth na siya. Okay. Good. Hindi nang bago yan. Okay na. Kaya sumasayad pag naka low gear sa cogs dahil yung FD ko pang 8 speed lang. Itong bago kong cogs ay 10 speed kaya sumasayad siya. So kailangan i-small ring do sa chain ring. I hope may natutunan kayo sa aking munting tutorial. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para sa mga susunod kong video ay ma-notify kayo. Marami pong salamat. Thank you.